Update tayo sa iniwang pinsala ng magnitude 7.8 na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao. Kausapin natin si Office of Civil Defense Deputy Administrator for Administration, ASEC Rafi Alejandro. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, Rafi, magandang tanghali at magandang tanghali sa lahat po. Opo, unahin po natin yung bilang ng casualty. Nadagdagan po ba yung bilang ng mga namatay at sugatan? Opo, from 38 kahapon, naging umaga, no? As of 6 a.m. this morning, 45 na po ang ating reported dead casualty. And then, meron na po tayong additional na 17 or 17 na po yung missing. Tumaas po yan, 4 po kahapon, 17 na ngayon. And then yung injured po natin ay tumaas din, nasa 630 individuals na po ang injured dito sa ating operations po. Yung mga nawawala po, saan mga lugar po ito? At iisang area lang po ba? Oo, marami pa rin dyan sa Davao Occidental, ano? Nadagdagan ng 13. Doon sa Jose Abad Santos, ang 9 attributed doon sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Sa ngayon po, ano ang hamon ng USA sa OCD para matukoy yung eksaktong bilang po ng mga apektado ng lindol? Oo, yung hamon natin ngayon is yung communication, ano? Kasi intermittent pa po yung ating signal doon. At saka yung ating mga response operations, kaya hindi pa po nabubuo itong mga reports nila. But we have deployed additional communications team para matulungan sila doon para natin makuha yung mga impormasyon from the ground. Sa Glan na Sarangani, hindi na raw nag-evacuate, hindi na raw na-evacuate ng LGU yung mga residente sa evacuation center dahil nasira noong 2023 at humingi raw ng funding pero hindi raw nabigyan ng pondo kaya wala na raw napagdala ng evacuees. Ano bang nangyari dito? Oo, yan ay isang bagay na titingnan natin, ano, bakit na-delay yung assistance doon sa pag-rehabilitate ng kanilang mga. But this time po, under the new GAA, yung budget natin, meron naman po tayong available to construct or improve evacuation centers. Bigyan po natin ng attention yan. We will see how we can fast track yung kanilang request para po mapabilis yung pag-construct ng evacuation centers. And tingnan na rin natin is yung ma-repairs yung kanilang mga kabahayan po. Pero dito madadagdagan pa po dahil sa dami ng mga nadamay ng mga structure. Meron ho ba kayong bilang sa ngayon? Opo, based sa report natin, umaabot na po ng 3,169 houses pa lang po yan ang nai-report sa atin. That is in addition to roads and 11 bridges na apektado. At saka yung ating international airport, yung General Santos City International Airport. Yung mga private facilities po, tulad ng mga malls, ay tinitingnan pa rin natin kung talagang nasira or apektado kasi mga private facilities po ito. That is in addition to the 117 na government facilities na nai-report na sa atin. But again, ongoing po yung ating rapid assessment and we are doing our best to collate itong mga damages na ito. Ito natin yung pictures. Nakita naman natin General Santos, Sarangani at Davao Occidental ay dito po ay yung mga talagang nagrabihan dito sa earthquake. At paano po magiging sistema ng pagpapabot ng tulong? Priority raw ay tubig at pagkain doon sa mga lugar na hindi pa mapasok dahil may mga nasirang tulay o kalsada at may mga landslide. We have already mobilized yung ating Philippine Air Force. Lahat po ng Black Hawks and other aircrafts na available ay napunta na po sa Davao area para tumulong sa pag-distribute ng mga relief at pagdadala ng mga response sa mga areas na kailangan tulad ng Glan. And we are also mobilizing yung mga sea vessels ng Philippine Coast Guard at ng ating Philippine Navy. And we are also coordinating with the private ports operator na pwedeng gamitin yung kanilang mga ports. Alam natin dyan sa Sarangani Bay ay marami pong mga ports na pwedeng gamitin para po makapagpadala tayo ng mga relief goods doon sa areas na hard to reach. Ano naman po ang sitwasyon sa mga ospital? Yung hospitals naman po ay medyo na-stabilize na natin, although we have several reports na yung ating mga medical facilities ay nagtamo ng mga minor damages.
wala naman pong mga major, no? Meron lang isang hospital sa South Cotabato na nilabas lang nila yung mga pasyente nila dahil takot lang din sila doon sa mga aftershocks. But yung pagbibigay medical, yung serbisyo medical, no? Tuloy-tuloy po yan. Nandyan po ang ating DOH. They have deployed additional medical teams sa area para tulungan po yung ating mga local health facilities at yung mga DOH-operated hospitals. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din po, Rafi. Magandang tanghali po. Yan po si ASEC Rafi Alejandro ng Office of Civil Defense.